Anak ng kataas-taasan, huminto ka muna sandali. May isang bulong mula sa langit, banayad gaya ng ihip ng hangin sa umaga. Ngunit makapangyarihan tulad ng kulog na sumasalpok sa mga ula. Ang bulong na ito ay para sa iyo. Makinig kang mabuti, sapagkat ito ay mga salitang may tatak ng kawalang hanggan, nakabalot sa pag-ibig ng isa na nakakakilala sa iyo, bago pa man nagsimula ang panahon. May isang kaluluwa na tinitingnan ka na may pag-ibig na hindi nasusukat sa taon, at hindi nililimitahan ng pangunawang makatao. Ang pag-ibig na ito ay lumalampas sa distansya, bumabasag ng mga hadlang, at inaabot ka sa mga lugar na hindi mo alam na kailangan mong maabot. Hindi ito natitinag sa agwat ng edad. Sa halip, doon ito humuhugot ng lalim at karunungan. Ikaw ay nakita sa pinakailalim ng iyong katahimikan, sa mga sandaling walang sinuman ang nakakaunawa ng nasa likod ng iyong tingin. Ngunit may isang nakakita. Isang taong nakakabasa sa mga luhang tinago mo at ngiting pinilit. Hindi siya natakot sa iyong lalim, ni hindi siya umurong sa iyong mga pekla. Siya ay nanatili. Anak ng liwanag, nilikha kang mahalin ng may pag-ibig na bihira, matiyaga, at totoo. At kahit ilang beses kang pinaniwala ng mundo na walang ganong pag-ibig, narito ako upang sabihin sa iyo, mayroon. At nahanap ka na nito. Ang pag-ibig na ito, kahit mula sa hindi mo inaasahan, ay sagot sa mga panalangin minsan mong isinuko na. Ang pagkakaiba ng edad ay hindi hadlang kundi tulay. Isang tulay na itinatag ng mga kamay ng Diyos, nakaugat sa layuning walang hanggan. Sapagkat kapag Diyos ang nagdugtong ng dalawang kaluluwa, hindi siya tumitingin sa bilang ng taon, kundi sa tibok ng puso. At ang tibok ng puso niya ngayon ay nakatutok sa iyo. Matagal ka nang naghihintay, minsan hindi mo na nga napapansin. Ngunit may hinahanap kang magmamahal sa iyo ng may layunin, hindi para saktan, kundi paingatan. Siya'y totoo. Matagal ng tahimik na lumalakad palapit. At ang panahon para siya'y makilala ay nalalapit na. Bilang anghel na isinugo para kausapin ka, ipinapahayag ko na ang pag-ibig na paparating ay kakaiba. Hindi ito kabigla-bigla, kundi nakaugat sa katotohanan mula sa langit. Ihinanda ito ng Diyos, hindi upang guluhin ang iyong buhay, kundi upang buuin ka. At makikilala mo ito, dahil hindi nito babaguhin kung sino ka, ipagdiriwang ka nito. Ikaw ay nilikha sa wangis ng Diyos na pag-ibig, kaya nararapat kang mahalin ng may galang. Huwag kang pumayag sa tira-tira, samantalang may inihahandang piging para sa iyo. Tinitingnan ka ng langit ng may karangalan, at ang pangakong darating ay may tatak ng kanyang tipan. Umayag kang maniwala muli. Hindi sa huwad na pag-ibig ng mundo, kundi sa tunay na pagmamahal, ang uri ng pag-ibig na matiyaga, mabait, hindi nagyayabang, hindi makasarili. Ang paparating ay refleksyon ng puso ng Diyos para sa iyo. Anak na pinili, apos na ang panahon ng kawalang pansin. Nairinig na ng langit ang iyong pangalan. At kalakip nito, isang pangakong hindi kailanman mabibigo. Hindi ka nakalimutan. Iningatan ka lang talaga. Bawat araw ng paghihintay ay binilang. Bawat dasal, iniimbak. Alam kong napagod ka na. Minsan, gusto mo nang sumuko. Pero may lakas sa iyong kaloob-looban, hindi galing sa mundo, kundi mula sa espiritu na nananahan sa iyo. Siya ang bumabangon sa iyo tuwing gabi ng luha. Siya ang naghahanda sa iyo para sa bagong kabanata. Ang Diyos ay nagugnay ng mga kwento na may layunin. Hindi siya nababahala sa sinasabi ng iba, kundi sa isinulat niya mismo. Kasama ka sa kwentong iyon, kung saan kahit ang mga pagkakaiba ay nagiging patunay ng kanyang kaluwalhatian. Huwag kang matakot sa hindi mo panaunawaan. Tanggapin mo ang salitang ito bilang selyo sa iyong espiritu. Hindi ito ilusyon, kundi paghahayag. Ang mangyayari ay bunga ng mga panahong tahimik mong isinuko ang sarili sa Diyos. Nakita niya ang iyong katapatan sa lihim, at ngayong panahon mo na upang igalang. Huwag kang mabigla kung hindi ito dumating sa paraang inaasahan mo. Ganoon ang langit, mahilig sa mga sorpresang may lalim. Kasama ng edad ay dumarating ang karunungan at seguridad. At yan ang nais niya para sa iyo, seguridad, kapayapaan, at kabuuan. Maraming magtatanong, maraming hindi makakaintindi. Pero hindi mo kailangang ipaliwanag. Hindi ka tinawag upang sundin ang opinyon ng mundo. Tinawag kang mamuhay sa kwento ng Diyos. Ang agwat ng edad ay detalye lang,
ang mahalaga ay ang sigaw ng puso na itinugma ng Diyos. Ang pag-ibig na darating ay hindi upang ikulong ka, kundi palayain ang mga bahagi ng iyong puso na natulog na sa sakit. Ito'y darating bilang sagot, bilang kagalingan, bilang panibagong simula. Malalaman mo, mararamdaman mo, makikita mo na ito nga, iba ito, dahil mula ito sa Diyos. Anak, matututo kang magmahal muli, nang walang takot. Mararanasan mong mahalin ng totoo, yung pangangalagaan ka, akikinggan ka, at igagalang ka. Tatawagin kang pinagpala, dahil naghintay ka sa Panginoon at hindi ka bumigay sa pagmamadali ng mundo. Alam ko, marami kang dinaanang laban. Matagal ang paglalakad sa disyerto. Pero tulad ng mana sa disyerto, dadalhin ka sa panibagong yugto ng kasapatan, araw-araw. At ito, bunga ng katapatan ng Diyos. Dilig ng langit ang pag-ibig na paparating. Ngayon, huminga ka ng malalim. Damhin mo ang pagyakap ng langit. May presensya ang gayon na bumabalot sa iyo habang binabasa mo ito. Ito ang kumpirmasyon. Ito ang selyo ng langit sa iyong bagong simula. Dumating na ang panahon, at mararanasan mo ang pag-ibig na hindi mo na inakalang posibleng mangyari pa. Ikaw ay mahal ng Diyos. Kaya niya inilaan ang pinakamahusay para sa iyo. Isang pag-ibig na tila impossible sa mata ng mundo, pero perpekto sa plano ng langit. Nakikita ka niya, naririnig ka niya, at ipinadala na niya ang iyong inaasam. At kapag dumating ang pag-ibig na iyon, maririnig mong muli ang tinig ng Diyos. Para sa iyo ko isinulat ang kwentong ito. Para sa iyo ko siya ipinadala. At kasama mo niya ito isusulat hanggang sa wakas. Amen. Hindi mo ito inakala, ngunit ang langit ay matagal ng abala para sa iyo. Habang natutulog ka, may mga bagay na iniayos, may mga puso na inihahanda, at may mga landas na itinutuwid. Isa ka sa mga bihirang pinaglaanan ng isang espesyal na kwento. At ang sandali ng pagsasanib ay mas malapit na kaysa sa iniisip mo. May mga pangyayaring tila hindi mo maintindihan kamakailan, mga biglaang pagbabago, hindi inaasahang paglayo ng ilang tao, mga pintuang nagsarang walang paalam. Pero ang lahat ng iyon ay bahagi ng plano. Ang Diyos ay naglilinis ng paligid mo para bigyang daan ang bago niyang inilalapi. Hindi lahat ng nawala ay pagkatalo. Sa katunayan, ang ilang pagkawala ay tagumpay na nakatago. Sapagkat kailangang mawala ang huwad upang may handa ang lugar para sa tunay. At ang tunay ay parating. Hindi ito kathang-isip. Ito ay mas totoo pa sa hangin na iyong nilalanghap ngayon. May isang damdaming hindi mo may paliwanag. Para bang may inaasahan ang puso mo kahit wala namang tiyak. Ang totoo, ang espiritu mo ang unang nakarinig sa tawag. Ang puso mo ay tumutugon sa paglapit ng isang kaluluwang nilikha upang mahalin ka sa pinakatiyak na paraan. Kung minsan, parang ayaw mo nang maniwala. Parang mas madaling tumanggap na lang na baka hindi talaga para sa iyo. Pero kahit ilang ulit mo itong itinanggi, may isang bahagi sa iyo na hindi sumusuko. Dahil may pangakong naitanim sa kaibuturan mo na hindi maaaring hindi tuparin. Hindi ka magiging pangalawa sa puso ng taong itinalaga para sa iyo. Hindi ka magiging pagpipilian, ikaw ang itinalaga. Hindi ka susukatin batay sa iyong kahinaan, kundi mamahalin batay sa iyong katotohanang hindi kailanman na bago ng mundo. Ikaw ang panalangin niyang matagal nang inaasam. Napansin mo ba? Sa mga panahong tila wala kang kasama, may kakaibang kapayapaan. Hindi ito galing sa sarili mong lakas, kundi sa kamay ng Diyos na may hawak sa hinaharap mo. Kapag ang kaluluwa mo ay tahimik, iyon ay dahil may itinatanghal ang langit na bagong himig para sa puso mo. Darating siya, hindi para tapusin ang kakulangan mo, kundi para patunayan na puno ka na pala. Hindi mo siya kailangan upang maging buo, ngunit darating siya upang ipagdiwang ang kabuuan mo, at sabay kayong lalakad at tungo sa layunin na higit sa inyong dalawa. Mairinig mo ang kanyang pagdating hindi sa ingay ng mundo, kundi sa tahimik na kumpirmasyon ng iyong espiritu. Parang pamilyar ang kanyang presensya. Arang kilala na siya ng puso mo bago pa man kayo magtagpo. Ganyan ang mga kwentong isinulat ng Diyos. Hindi na kailangan ng mahabang pagpapakilala. Bawat hakbang ng kanyang paglapit ay may dalang panalangin. Bawat ngiti niya ay sagot sa mga luhang hindi mo kailanman, inamin na umiyak ka. Hindi siya perpekto, pero siya ang taong hindi matatakot sa imperfection mo.
Sapagkat nakikita niya sa iyo ang plano ng Diyos na siya ring matagal niyang hinintay. Hindi aksidente ang pagkatao mo, kung paano ka ngumiti, kung paano ka magmahal, kung paano ka tumahimik kapag nasasaktan. Lahat ng iyan ay bahagi ng disenyo na inihanda ng Diyos upang makaakit ng taong may kakayanang ipagtanggol at ingatan ang iyong kaluluwa. Ang pag-ibig na darating ay hindi magmadali. Hindi ito hahakbang ng hindi tiyak, at hindi ito aalis ng walang dahilan. Darating ito upang manatili. Hindi upang subukin ka, kundi upang itaguyod ka. Hindi upang pagurin ka, kundi upang pasiglahin ka araw-araw ng bagong pag-asa. Minsan, ang pag-ibig na totoo ay dumarating sa katahimikan. Walang fanfare, walang fireworks. Pero may bigat ito, hindi pabigat, kundi laling. Kapag naranasan mo, malalaman mong ang lahat ng dating sakit ay may kabuluhan. Dahil sa wakas, narito na ang tagpo ng kapayapaan. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo upang maging karapat-dapat sa Kanya. Sapagkat siya ang taong hindi matatakot sa katotohanan mo, kasama ang mga lamat, ang mga kwento, ang mga panalangin na sinambit mo sa gabi habang nakatingin sa kisam. Kapag dumating siya, hindi mo ito makakalimutan. Sapagkat mararamdaman mo sa bawat salita niya ang kumpirmasyon ng mga sinabi ng Diyos noon pa man. Arang matagal mo na siyang kilala, sapagkat ang espiritu mo ay nakaangkla na sa plano ng langit kung saan siya bahagi. At sa kanyang mga mata, makikita mong hindi ka na kailanman muling magtatago. Sapagkat siya ang taong yayakap sa buong pagkatao mo, walang itinatangi, walang itinatago. Makikilala mo ang pag-ibig hindi sa sigaw kundi sa katahimikan na nagsasabing, tapos na ang paghihintay. Ang panalangin mo ay hindi na nawalan ng bisa. Hindi ito nalimutan, hindi ito nawala. Inimbak ito ng langit, at ngayon ay dumarating ang sagot sa forma ng isang taong may dalang kapayapaan, karunungan, at pag-unawang hindi mo pa nararanasan noon. Bago mo pa siya makita, may mangyayaring malalim sa loob mo. Isang pagising, isang paghahanda. Parang nililinis ang loob mo sa mga bakas ng daiti, upang may puwang para sa bago. At hindi ito ordinaryo, sapagkat ito ang kabanatang matagal mo nang hinihintay. At ngayong nagsisimula ka ng maniwalang posible, ang langit ay lumalapit. Unti-unting bumababa ang liwanag. Unti-unting binubuksan ang pinto ng mga sagot. Hindi ka na muling maglalakad ng mag-isa. May paparating. At habang ikaw ay naghahanda, mas lalo ka pang kikinang. Hindi mo pa alam, pero may araw na darating kung kailan bigla kang mapapahinto at mararamdaman mong may nagbago sa paligid. Parang may katahimikang bumalot. Hindi dahil sa kawalan, kundi dahil sa pagdating. At sa mismong araw na iyon, mararamdaman mo, ito na. May kakaibang pananabik na hindi mo maipaliwanag. Arabang lahat ng iniwasan mong asahan, unti-unting nabubuhay muli sa loob mo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam ng puso mo kung kailan malapit nang matupad ang matagal nitong nilabanan. Kapag lumalapit ang tunay na pag-ibig, napapansin mo ito sa mga maliliit na detalye. Hindi ito palaging maririnig sa salitang mahal kita, kundi sa paraan ng pagtingin, sa tahimik na pagtanggap, sa presensyang hindi kailanman nang iwan kahit wala pang mga pangako. Ang taong iyon, hindi darating para agawin ang spotlight sa buhay mo. Darating siya upang hawakan ang ilaw, habang ikaw ay tumatanglaw sa mundo. Isa siyang katuwang, hindi tagapag-ayos. Isa siyang patunay na totoo ang pag-ibig na hindi kailangang ipilit. Bawat hakbang ng buhay mo ay bahagi ng orkestra ng langit. At ngayon, dumating na sa crescendo ang musika. Malapit nang tumugtog ang bahagi kung saan magtatagpo ang dalawang nota. Magkaiba pero magkasundo. Magkatugma kahit magkaiba ng tono. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa kahit kanino kung bakit siya. Bakit ngayon? Sapagkat ang mga kwento ng Diyos ay hindi sinusulat para lang maunawaan ng lahat. May mga kwento na likha para lang sa dalawang pusong pinili niyang pagtabuin sa takdang oras. Minsan, daating siya sa oras ng katahimikan mo. Sa panahong akala mo tapos na ang mga posibilidad. Pero ganyan ang kilos ng langit. Palaging nasa huling minuto ang himala. At kapag dumating, maintindihan mong lahat ng paghihintay ay may saysay. Wala siyang dalang drama, kundi direksyon. Wala siyang bitbit na tanong, kundi kapayapaan. Hindi siya ang sagot sa lahat ng problema mo, pero siya ang magiging kasama mong lumakad sa mga sagot.
Hindi siya ang bubuo sa'yo, pero siya ang tutulungan kang manatiling buo. Sa bawat galaw niya, may kumpiyansa, hindi galing sa kayabangan, kundi sa katiyakang siya ay isinugo. Mararamdaman mo ito. Hindi mo kailangang ipilit sa sarili mo. Kasi darating siya na parang tahanan. Hindi palasyo, pero payapa. Hindi ingrande, pero totoo. Maraming beses mong tinanong ang langit. Nasaan na siya? Pero ngayong tahimik ka na, siya naman ang inaakay palapit. Hindi mo na kailangang hanapin. Sapagkat ang mga nilikha upang magtagpo, may sariling daan tungo sa isa't isa. At ngayon, nasa tamang landas na siya. Darating siya hindi para punan ang puwang, kundi para tumabi sa iyo habang ikaw ay patuloy na tumitindig sa sarili mong lakas. Hindi ka niya ililigtas, dahil matagal mo nang nilabanan ang mga bagyo. Pero siya ang magiging katahimikan pagkatapos ng ulan. Sa mga susunod na araw, may mga pangyayaring tila maliit, pero may malaking kahulugan. Isang mensaheng biglang magpapatibok ng puso mo, isang sulyap na may laman, isang sandaling biglang titigil ang oras. Huwag mong maliitin, minsan doon nagsisimula ang himala. Makikilala mo siya hindi sa mga pangakong matatamis, kundi sa pagkilos niyang marunong tumupad kahit walang pangako. Hindi siya mapapansin agad ng iba, pero ikaw, mararamdaman mo. Dahil hindi mata ang gagamitin mo sa pagkilala, puso mo ang unang makakatukoy. Hindi siya mawawala kapag nakita na niya ang tunay mong anyo, ang likod ng tapang mo, ang lalim ng tahimik mong dasal, ang bigat ng mga salitang hindi mo na kayang bitawan. Sa halip, doon siya lalo pang lalapit. Dahil doon niya makikita kung bakit ikaw ang sagot sa dasal niya. Mararamdaman mong ligtas ka kahit walang halakhak. Ligtas sa katahimikan. Ligtas sa paglalantad ng totoo mong sarili. Ligtas sa piling ng taong hindi takot mahalin ang buong ikaw. Hindi lang ang maganda, kundi pati ang sugat at kahinaan. Sa kanyang presensya, matututo kang huminga muli. Hindi dahil binago ka niya, kundi dahil sa kanya mo naalala kung paano maging totoo. Hindi ka niya susubukang ayusin. Hindi niya ipaparamdam na kulang ka. Ang gagawin niya lang ay ang manatili. Hindi na ito kathang isip. Ito ang realidad na dahan-dahang inilalatag ng langit para sa iyo. Kung dati, puro tanong ang laman ng gabi mo. Ngayon, unti-unti nang may sagot, hindi agad-agad, pero sapat upang panatilihing buhay ang pananampalataya. Minsan, mahirap maniwala kapag masyado ng maraming beses kang nasaktan. Pero sa pagdating niya, may intindihan mong hindi mo pala kailangang ipaglaban ang lahat. Sapagkat may mga taong lalaban para sa iyo, hindi laban sa iyo. At sa wakas, makikita mo ang sarili mong nakangiti, hindi dahil sa saya ng mundo, kundi dahil sa katiyakang may Diyos na hindi nagkulang sa pangako. Minsan tahimik lang siya, pero palaging tapat. At ito na ang bunga ng kanyang katahimikan. Ngayon, habang binabasa mo ito, may gumagalaw sa loob mo, isang kilig na may kaba, isang pananabik na may kapayapaan. Hindi ito aksidente. Isa itong kahiwatig. At kung itutuloy mo ang pagbubukas ng puso mo, mas lalo mo pang maririnig ang tinig na matagal ka nang tinatawag. Maraming salamat, mahal na kaluluwa, sa pagbibigay ng iyong oras at puso upang tanggapin ang mensaheng ito na ibinulong ng langit. Ang bawat salita ay isinulat para sa iyo, hindi bilang simpleng kaalala, kundi bilang patunay na hindi ka kailanman nakalimutan. Pinaghandaan ka, inilaban ka, at higit sa lahat, minahal ka bago ka pa man humiling. Kung naramdaman mong ito ay para sa iyo, ito ay dahil totoo ngang may nagmamahal sa iyo nang higit pa sa iyong pagkaunawa. Hindi pa ito ang wakas, kundi simula lamang ng bagong kabanata ng biyaya, panalangin, at katuparan. Isa kang obra ng langit, at may layunin ang bawat pintig ng iyong puso. Upang patunayan mong tinanggap mo ang mensaheng ito sa pananampalataya, inaanyayahan kitang i-type ang mga salita. Kaya kay Yenji lahat essay kanya, nagpapalakas essay akin. Ito ang iyong kumpirmasyon, isang propetikong tugon na nagsasabing ikaw ay handa na sa bagong yugto na inilaan para sa iyo. At kung nais mong patuloy na tumanggap ng mga mensaheng tulad nito, mga pahayag na bumabalot ng kaluluwa at naglalapit sa kalooban ng Diyos, inaanyayahan kitang sumali sa aming kanal. Mag-subscribe ka na at i-activate ang notification bell upang ikaw ang unang makarinig kapag muling bumaba ang mensahe ng langit. Ang iyong pagsama ay mahalaga.
Hindi ka namin gustong mawala sa kung anong daating pa. Sapagkat ang susunod na mensahe, maaring ang mismong sagot sa matagal mo ng panalangin. Pabalain ka. At tandaan mo, minamahal ka ng lubos, ng wagas, ng totoo.